Si Sir Bong Duterte, kapatid po yan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, si Sir Bong Duterte ang isa sa mga dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Duterte. Oh, walang biro ito. Hindi ho, aside syempre, katulad nila Pastor Kibuloy, sila lang yan eh. Sila Johnny Basco, sila Pastor Kibuloy, pamilya Duterte, at saka itong si Sir Bong Duterte, yung namatay na po na kapatid ni Pangulong Duterte. Alam mo, yan ang nasa background lang. As a matter of fact, isa kami sa mga kinuha niya noon, yung Mocha Girls, si Mocha, na nagpe-perform. So maraming team yan eh, na nag-aasikaso, iba-iba. Nandun kami sa team ni Sir Bong Duterte. Kami, basta ang focus namin, pakikinggan namin yung direksyon niya. Kasi iba-iba, kanya-kanyang ipalan na eh. Syempre kami, ba't kami epal dyan? Doon kami sa kapatid. Di ba? Kasi itong kapatid, alam niya kung saan kailangan ng entertainer, kung saan kailangan ng mga tumutugtog habang inaantay si Pangulong Duterte. So somehow, naging close kami doon kay Sir Bong Duterte. At sabi ko nga sa inyo, without him, ang laking kawalan doon sa kampanya ni Pangulong Duterte. Totoo yan. At the same time, without him, hindi ko nakilala si Pangulong Duterte. Kaya ang laki ng utang na loob ko dyan sa tao na yan. Dahil because of him, na-meet ko at naging samaw kaibigan ko ang isang best president ng Pilipinas. I owe it to him. Ito ang pinakamatinding revelasyon ko sa inyo. Alam nyo, etong si Sir Bong Duterte, kung ano siya noon, nung na-meet namin na hindi pa presidente si Pangulong Duterte, at nung presidente na si Pangulong Duterte, at nung natapos si Pangulong Duterte, during that time, every time pumupunta kami ng Davao, nakikipag-meet kami sa kanya, iinom konti. Kasi ano yun, social drinker yun. So inom-inom kami. Siya nga nag-introduce sa amin ng makalan. So inom-inom kami. Kausap namin siya, wala kang maaamoy na yabang. Parang hindi anak ng presidente, parang hindi kapatid ng presidente. Kinikwento niya kung gaano kapayak yung kanilang pamilya na talagang magugulat ka eh. Yung magugulat ka na kumakain lang sila kung saan-saan, ayaw ng VIP, kahit si Pangulong Duterte ganun. Kaya yung ginagawa ni Pangulong Duterte na nakikita ninyo na walang pa VIP, nasa pamilya nila eh. Ganun sila pinalaki. Bawat isang Duterte, yung lehitimong Duterte yung alam mo yon, yung talagang sila Pulong, sila Baste, sila BP Sara, sila Sir Bong Duterte, yung talagang mga Duterte, at saka yung mga anak-anak pa nila. Marami yun, hindi ko na mabanggit lahat. Pero lahat sila, iisa yung common denominator, ano yun? Hindi mag-aarbo, hindi mayabang, porket anak, o kapatid, o kamag-anak. Basta sinabi mong, pag may Duterteng nagyayabang, ipupusta ko sa'yo, hindi close yan sa mga Duterte. Pag may Duterteng nagyabang at nagmalaki at sasabi sa gitna, Duterte ko, hindi Duterte yan. Kasi mahihiya ka dahil yung mga mismong anak at mismong kapatid, sobrang humble. Mula simula, mayor pa lang, hanggang presidente, at nung nag-retire na si Pangulong Duterte, hindi sila nagbago. Yun ang isang bagay. Kaya ako nakikiramay po ako sa pamilya. Kanina po hinatid na. At nagpapasalamat kami kasi pasensya na rin po doon sa mga kaibigan ko nagme-message sa akin at sinasabi nilang gusto nilang pumunta doon sa lamay ni Sir Bong Duterte. Pasensya na po dahil talagang sabi nila is family only and the Banateros. Hindi ako nagbibiro dito. Bilin mismo yon ni Sir Bong Duterte na Banateros lang ang at yung pamilya lang. At nakakagulat nga kasi ayoko sana ikwento to pero kailangan ko ikwento to for the sake of maintindihan ninyo yung konteksto. Alam mo, nung pinakita sa akin, hindi ko na lang yan
mga huling araw ni Sir Bong Duterte, pinakita sa akin. Alam mo yung ginagawa niya? Pinanunood niya yung video natin. Na ano nga ako dun. Sa totoo lang, naiyak ako dun. Kasi if I only know that he is watching. Although sinabi naman na sa akin ng asawa niya na araw-araw talaga silang nanonood. Ano yan? Lahat yan. Kasi hindi lang ako. Pati sila Boss Dada, si JG ba. Alam niya, kabisado niya nga eh. Alam niya nga yung mga style. Alam mo, advisor namin yan eh. Sasabihin sa amin, ganito ha. Dapat, sasabihin niya, huwag kayo masyadong mahabang. Hindi advisor yung opinion ha. Hindi niya kami na-advisor sa opinion. Ina-advisor lang niya kami bilang isang manunood. Sinabihan niya I think it was Jay Guevara or someone. Sinabi niya, wag masyadong mahaba yung play ng news. Kasi pag masyadong mahaba yung play ng news, gusto namin kayong marinig as a viewer, hindi yung news. Yung mga ganun bang advice na binibigay niya sa amin. At nung kinuwento nga at pinakita sa akin yung video na huling sandali ni Sir Bong Duterte, pinanonood niya po yung video ko. Yung video ko pa nga na nasa sasakyan ako nandun ako gumawa ng video. Sabi ko, kaya every video counts sa akin. Yun yung na-realize ko eh. Every video counts. Kasi I do not know, maybe someone na nanonood sa atin ngayon would be, alam mo yan, hindi ko naman wini-wish. I mean, last time niya nang mapanood ako, and I hope I could give you a little hope and pag-asa at encouragement. Kasi siyempre, nung sabi ko nga, kung naalam ko lang yun, talagang sana nagbigay na ako na. Kasi tinago hindi nila sinasabi na nasa ospital. Nalaman na lang namin na ganun na wala na si Sir Bong. Pero let's pray for the family. Let's pray for kasi alam nyo kung bakit. Nakita nyo yung post ni, ito secret to. Secret to pero nireveal ko na sa inyo. Gago rin ako yun, no? Yung post yung post ni VP Sara Duterte. Sino yung mga nandun? Nandun si Sir Bong Duterte, sila Ibasco, at few people na nandun. Tapos sinabi niya na, we surely gonna miss you kasi nung ginabayan mo kami nung kampanya noong 2016, 2022, and 2028. Binanggit niya yun. So sabi ko nga, yun ay matinding pahiwatig. At the same time, for us who really support the Duterte, let's stop fucking listening to other vloggers na walang ginawa ko hindi mag-awayan at gumawa ng chismis. Hello? Ulitin ko. Marami po kasing vloggers ngayon, ginagamit lang ang pangalan ng Duterte. Maraming mga vloggers ngayon, nagchichismis lang for the content and views para kumita sila, but not really for the Duterte. And I was so happy na narinig ko mismo yon sa kanila na talagang sila daw ay talagang legit banateros. Talagang sila. Sabi ko rin naman sa kanila, ang banateros, basta kami sa pamilya. Pamilya Duterte lang ang aming pakikinggan. Darating kasi ang panahon. Sinasabi ko na sa inyo to, mark my word. Sinasabi ko sa inyo, marami ang maglalaglag kay Vice President Sara Duterte. Marami ang maglalaglag kay Pangulong Duterte dahil wala na siya. Nasa dahig na siya. Hindi na siya active sa politika. At kahit makabalik man siya, hindi na siya magiging active dahil sa old age niya. Hindi na rin siya masyadong sa memory niya. So marami na nanlaglag na hindi nyo pa alam pero nanlaglag na kay Pangulong Duterte. Hindi ko na lang papangalanan dito yan. Pero read between the lines. Marami ng dating quote-unquote na pro-Duterte pero pag hindi na kayo kaharap, hindi sila pro-Duterte kasi iniisip nila wala na si Pangulong Duterte. Tapos si Vice President Sara Duterte talaga namang iba mag-isip. Talagang ayaw niya sa manggagamit kasi nadala na rin siya 'di ba? Kaya nga sabi ko din sa kanila, assurance ko sa pamilya Duterte, basta ang banateros Duterte lang. Duterte lang kami.
Hindi kami saside sa kahit sinong putang inang vlogger na ginagamit lang ang pangalan ninyo. Gusto lang kumita, gusto lang magchismis dahil lang alam nila magiging presidente si VP Sara Duterte kaya pilit na dumidikit at the same time pinagkakaperahan. Kaya ang Banateros, Duterte lang. At yan, sinasabi ko hindi para magyabang ha. Sinasabi ko sa inyo to para sabihin sa inyo mga kababayan ko. Kayo rin na naniniwala sa prinsipyo pamamahala ni Pangulong Duterte, Duterte lang tayo. Stop listening to mga user-friendly, mga manggagamit na mga vloggers. Maniwala kayo, marami dyan. Kung chismoso lang ako eh. Kung gusto nyo malaman, tanongin si Boss Dada. Yan, chismoso yan.